kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mag-amang si Mando at Onat sa lugar ng Siquijor. Natuto nang magsugal ang aking amang si Mando. Simula noong mag-edad siya ng 10 taong gulang pa lamang. Bata pa lang kasi ay laman na siya ng sugalan sa iba't ibang karatig purok, sityo o baryo, lalo na sa purok ng Santa Fe. Palagi kasi siyang sinasama ng kanyang ama sa sugalan. Maging sa sabungan ay hindi rin pinapalagpas ng kanyang ama. Kaya naman noon nagbinatilyo siya ay laman na palagi ng sugalan. Anya pa, may mga pagkakataon raw na sinuswerte siya, mayroon din namang hindi. Kumbaga tsambahan lang. Ganun naman po talaga sa sugal, mga kalakbay. Hindi ka palaging sinuswerte. Subalit ang hindi lubos maisip ng aking ama ay sa sugalan rin pala niya mararanasan ang isang kahindik-hindik na pangyayaring kailanman ay hindi niya lubos maisip na mararanasan niya ang kababalaghang iyon. Mapagpalang araw sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong channel, Sir Proy. Ako nga po pala si Simon. Tunay ko itong pangalan at naniniraan dito sa may Siquijor. Palagi ako nakikinig sa channel mo. Sinusubaybayan ko ang bawat pag-upload po ninyo ng mga kwento na ipinapadala ng inyong mga sender. Ayon po sa aking ama, naninirahan sila sa isang sityong kakaunti pa lang ang mga kapitbahay. Kumbaga, bawat magkakapitbahay ay may kalayuan ng mga pinagtitirikan ng mga bahay nito. Ang daanan naman nila ay kakasya lamang ang 2 tao. Sa gilid naman ng daanan ay pawang mga talahiban na nagsisipagtaas ang kahoy. Masasabi mo talagang liblib yun. Dahil sa loob ng isang araw ay mabibilang mo ang mga taong dumaraan sa gilid ng kanilang bakuran palabas ng sityong iyon. Ang bahay naman nila ay yari lang sa amakan at bubong ang pawid. May mga pananim naman ang kanyang inang mga kamoting kahoy at iba't ibang mga gulay na mapagkukunan nila ng pangulam sa araw-araw. Wika pa ng aking ama. Literal na masipag ang kanyang ina noon. Dahil sa kahit na tanghaling tapat, ay nasa likuran ito ng kanilang bahay at nagtatanim ng kung ano-ano. Kabaligtaran naman ang kanyang ama. Dahil sa walang ibang alam ang kanyang ama noon, kung hindi ang magsugal at mag-inom ng alak at palamunin lamang. Kahit na palaging sinasaway na ito noon ng kanyang ina, ay sadyang nalulung na talaga ang kanyang ama sa pagsusugal. Pagkat hindi na ito nakikinig, na naging dahilan ng pag-aaway ng kanyang mga magulang. Pero ang ikinabibilib lang umano niya noon sa kanyang ama, kahit na anong away raw ng kanyang mga magulang noon, ni isang pitik o kurot man lang ng kanyang ama sa kanyang ina, ay hindi niya ito nakitaan. Kaya magpas hanggang ngayon, ay nadala na ito ng aking ama at hindi ko rin siya nakitaan na sinaktan ng pisikal ang aking ina. Kahit na nagbabangayan pa silang dalawa, umalis na lamang si tatay para magpalamig ng ulo. Pagka-uwi naman niya ay sinusuyo niya naman ang aking ina. Hanggang isang hapon noon, kahit na masakit ang ulo at masama ang pakiramdam ni tatay, ay napilitan siyang samahan ng kanyang ama sa sugalan. May lamay raw kasi noon sa kabilang baryo at pupunta sila para magsugal. Itay, baka po pwedeng bukas na lang ho tayo pumunta. Masama po kasi talagang pakaramdam ko ngayon. Wika ni Onat sa kanyang amang si Mando. Ay nako, ano ka ba anak? Sayang naman kung hindi tayo pupunta doon. Malay mo manalo tayo ngayon. Di tiba-tiba tayo pag-uwi bukas ng umaga. Wala nang nagawa pa si Tatay Onat noon. Sapagkat hindi rin naman siya titigilan ng kanyang ama. At kukulitin pa rin siya ng kukulitin. Ayon raw kasi sa kanyang ama, ay sa liblib na purok ang kanilang pupuntahan. Kaya nais raw siyang isama nito nang sa ganun ay may makakasama ito sa paglalakad sa liblib na daanan. Ikaw talaga, Mando. Kahit na may sakit yung anak mo, sige ka pa rin. Bakit hindi na lang ikaw ang lumarga sa sugalan? Hindi yung isasama mo pa iyang anak mo. Ayan ka na naman, Lorna.
Nag-uumpisa na namang mangati ang dila mo. Anong mga ting pinagsasasabi mo? Nag-uumpisa ka na namang magdadaldal dyan. Nangangati na naman yung dila mo at hindi na matigil sa pagdakdak. Nainis namang lalo ang kanyang ina noon nang marinig nito ang sinasabi ng kanyang ama. Pero bago pa magbangayan na naman ang mga magulang ni Tatay Onat, ay gumitna na siya at nagwika ng, Huwag ka na pong magalit, inay. Sasama na po ko kay tatay. Tsaka tama rin naman po si tatay. Sayang rin po kung sakaling manalo nga kami sa sugalan. Dahil sa wala nang nagawa ang kanyang ina, ay lumarga na sila. At sa paglipas nga ng ilang sandali, ay kapwa naglalakad na sila ng kanyang ama sa gitna ng liblib na daanan. Habang tinitignan ni Tatay Onat ang gilid ng daanan ng hapong iyon, ay napapansin niyang parang may nakasunod sa kanila. Pero sa tuwing lumilingon at humihinto naman siya para alamin kung may nakasunod nga ba sa kanila, ay wala naman. Pero kapag nagpapatuloy na sila sa paglalakad, ay ayun na naman ang kanyang kabang nararamdaman. Sa isip-isip niya, baka guni-guni lang niya iyon o kaya sanhin ng sama ng pakaramdam. Kaya kung ano-ano ang kanyang naiisip. Hindi niya naman masabi iyon sa kanyang amang si Mando. Mabilis kasi itong maglakad at animoy atat na na makapagsugal. Napansin niya ring may hawak-hawak ito sa kamay. Nakabalot iyon sa kulay pula at iyon pa lang ang unang pagkakataon na nakita niyang may hawak sa kamay ang kanyang ama. Pansin niya ring parang kinakabahan ito at kanina pa tumatagaktak ang pawis nito. Itay, ayos ka lang po ba? Ano ka ba, Onat? Siyempre naman. Halika na. Bilisan na natin maglakad para makarating tayo kagad sa Karatig Purok. Agad na ngang nagmadali silang maglakad. At sa paglipas lang ng kalahating oras ay nakarating na sila sa nag-iisang bahay. Sa dulo ng purok na iyon. Sandali munang nakipagkwentuhan ng kanyang ama sa asawa ng namatayan. Habang si tatay naman ay nakaupo lamang sa isang sulok at nanonood ng mga nagsusugal ng bingo at ng baraha. Kinagabihan, dumagsa na ang mga nakikilamay. Kaya dumarami na rin ang mga nagsusugal. Pinaupo naman siya ng kanyang ama sa tabi nito at sinabihang magmasid lamang at pabibilibin siya nito. Sa isip-isip pa nga ni Tatay Onat noon na nagyayabang na naman ang kanyang amang si Mando at paniguradong uuwi na naman sila na walang laman ng bulsa. Subalit makalipas ang ilang oras, ay manghang-mangha siya sa kanyang ama sapagkat sunod-sunod ang pagkapanalo nito at halos lahat ng kumakalaban sa kanya ay natatalo. Nagwika pa nga ang iba na baka nandaya ang kanyang ama, kung kaya ang kalaban naman ang pinagbangka nito para mapatunayan lang ng kanyang ama na hindi ito nang nadaya kailanman. Makalipas ang ilang oras, ay halos matalo na ang lahat ng mga nakakalaban ng kanyang ama. May mga natutuwa naman sa pagkapanalo ng kanyang ama noon at may ibang hindi natutuwa. Naaasar ang mga ito dahil sa sunod-sunod ang pagkatalo. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang umupo at hinamon ng sugal ang kanyang ama. Purong puti na ang buhok ng matanda at may kahabaan ng balbas nito na aabot hanggang dibdib. Nagmukha tuloy itong ermitanyong kakababa lamang ng bundok. Tatang, sigurado ho ba kayo nakakalabanin niyo ako? Bakit iyo? Natatakot ka bang matalo kita? Ako ho natatakot? Naku, wala ho ako niyan, tatang. Hindi po ako natatakot na matalo. Kung ganun naman pala, ay umpisa na natin ang sugal. Kating-kating na ang mga kamay ko Wika pa ng matanda. Pero batid ni Tatay Onat na may laman ang sinasabi ng matanda sa kanyang ama. Para bang kapwa may alam ang mga ito sa isa't isa. Habang naglalaro na ng baraha ang kanyang ama at ang matanda, tensyonado ang lahat ng mga taong nanonood. Para bang bawat baba ng baraha ay sinusundan iyon ng mga mata ng mga manonood. Nakailang balasa na sila ng baraha ay walang natatalo. Kaya napakatensyonan ng paligid. Ang iba naman ay kinakabahan at inaabangan kung sino ang mananalo sa dalawang nagtatagisan.
Panay na rin ang punas ng pawis ni Tatay Onat sa kanyang noo at para bang biglang nawala ang kaninang masama niyang pakaramdam dahil sa tensyong nagaganap sa buong paligid. Maya-maya pa ay nagsalita ng pabulong ang matanda at tanging sila Tatay Onat lang ang nakakarinig ng, Ibalik mo na sa akin ang kinuha mo. Dahil kung hindi, ang anak mo ang kukunin ko. Nang marinig naman iyon ni Tatay Onat, ay bigla umanong nagtaasa ng mga balahibo niya sa batok. Nang hindi niya mawari kung bakit, lalo na noong makita niyang biglang kumislap ng panandalian ng mga mata ng matanda at para iyong mata ng isang ahas. Kamuntikan pang malaglag ang kanyang amang si Mando sa kinauupuan nito. Dahil sa pagkagulat at napansin ni Tatay Onat ang pamumutla ng labi at pagkabigla nito habang nakatingin sa matandang nasa harapan. Hindi naman alam ni Tatay Onat kung ano ang ibig sabihin ng matanda at ano ang kinuha ng kanyang ama. Ano bang sinasabi niyo, Tatang? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Bibigyan lamang kita ng ilang oras para ibalik mo sa akin ang pag-aari ko at hindi na kita pakikialaman pa. Nakita naman ni Tatay Onat na kinabahan ng kanyang ama at hindi ito mapalagay. Hanggang sa napagpasya na lang nitong huminto na sa paglalaro at nagpaalam ng uuwi na sila. Hindi naman umimik si Tatay Onat at sumunod na lamang sa kanyang ama. Pasado 1:00 na ng madaling araw iyon at napakadilim na ng daan. Kaya nagtanong siya sa kanyang ama kung bakit hindi na lamang nila hintayin ang mag-umaga bago magpasyang umuwi. Huwag ka nang marami pang tanong, Onat. Basta tara na, bilisan mo na maglakad dyan. Teka, yung perang napanalunan ba natin ay nasa bag mo na? Tumango naman si Tatay at nagwikang nasa bag na niya. Kaya nga binugkos niya na ang kanyang bag dahil sa may kabigatan ng baryang dala niya. Sinabi naman ng kanyang amang siya na muna ang magbibitbit ng bag. Makalipas ang ilang sandali at nasa liblib na nga sila ng daanan, ay doon na sila natigilan sa kadahilan ng may naririnig silang kaluskos sa paligid. May mga angil na rin ng hayop silang naririnig at talagang nanunuot iyon sa kanyang kalamnan. Kung kaya nagtayuan ng mga balahibo sa buo niyang katawan. Nang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang silang napatras ng kanyang ama sapagkat natanaw nila ang isang napakalaking asong kakaiba ang mga mata. Umaangil ito habang nakaharap sa kanila at para bang susunggaban na sila. Noong titigan naman iyon ng kanyang ama, ay unti-unti iyong nag-anyong tao at sa isang kurap nga lang ng kanyang mga mata ay natutukan niya ng ilaw ang mukha ng nilalang. Kitang-kita niyang iyon ang matandang nakaharap ng kanyang ama sa sugalan. Mabalasik at mabangis sa mukha nitong may mga tumutubong balahibo ng animoy aso. Ibalik mo sa akin ang pag-aari kong kinuha mo bago pa ako mawala sa sarili at tuluyang kitang malapa. Teka, ano bang kinuha ko sa'yo at pati dito ay sinusundan mo kami? Yung pinutol mong daliri ng aking apo. Nakilamay ka na nga lang, ninakawan mo pa ng parte ng daliri ang aking apo. Pasalamat ka at hindi kami ang uri ng aswang na kumakain ng tao. Dahil kung nagkataon baka kanina pa lang sa lamayan, pinatay na kita. Kaya ibalik mo sa akin yan bago pa ako makalimot sa aming lahing pinagmulan at malapa kita. Natataranta namang hinugot ng kanyang ama mula sa bulsa ang nakabalumbon na pulang tela. Mabilis nito yung inihagis papunta sa matanda at noong makuha na ito ng matanda ay nagsabi ang kanyang ama ng, Ayan na, ibinabalik ko na sa iyo ang pag-aari nyo. Patawarin mo sana ako kung kinuha ko yan. Gusto ko lang namang swertein sa sugal. Hindi ko naman alam na may lahi palang aswang ang namatay na pinuntahan namin noong nakaraan. Kabadong wika nito at halatang natataranta ito't nangangatog ang mga kamay. Dahan-dahan namang umatras ang matanda papasok sa talahiban at maya-maya pa ay may bigla na lang bumulusok pa itaas na nagmula sa talahibang pinasukan ng matanda. Noong tignan nila iyon ay isang napakalaking ibon at humuhuni iyon. Noong unay mahina lamang hanggang sa palakas na iyon ng palakas. Noong makauwi na nga sila ng bahay
ay tsaka pa lamang nakahinga ng maluwag si tatay. Pinainom naman sila ng maligamgam na tubig ng kanyang ina nang sa ganoon ay may masmasan. Doon ay naikwento na nga ng kanyang amang si Domeng na kaya niya ito nagawa sa kadahilan ng minsan ng naikwento rito ng isang kaibigan sa sugal na pampaswerte umano ang daliri ng patay. Magputol ka lang raw yun at dalhin palagi pag nasa sugal. Tiyak palagi kang suswertihin at iyon nga ang nangyari. Subalit ang kamalian ng kanyang ama noon ay apo pala ng aswang ang pinutulan nito ng daliri. Mabuti na lamang at mabait ang nilalang na iyon. Dahil kung hindi, ay buong ang kanila ang naging kapalit sa kalapastangan ng ginawa ng kanyang ama. Simula noon ay hindi na sila pumupunta pa sa mga lamay na kahit hindi nila kilala ay pinupunta nila para lang magsugal. Itinigil na rin ng kanyang ama ang pagsusugal, bagkus ay naghanap na lang ito ng trabaho. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Daryl at naninirahan dito sa North Caloocan. Isa ako sa mahilig makinig sa inyong channel. Sa tuwing wala na akong ginagawa, ay pumupuesto na ako sa mahabang upuan at nagpapahinga habang pinakikinggan ang mga kwentong ibinahagi ng mga sender na naging tutok na rin sa pakikinig sa inyong channel tulad ko. Sa totoo lang kalakbay, bata pa lamang ako ay nahilig na talaga akong makinig sa mga kwentong kababalagan. Naalala ko pa ngang tuwing nakikinig ang mga magulang ko sa gabi ng lagim, ay palagi akong tumatabi sa kanila at nakikipakinig na rin. Nung bata pa ako ay buong akala ko ay kwento-kwento lamang ang tungkol sa mga aswang, kulam, barang o ano pa mang mga kwentong kababalagan. Subalit nung nagbibinata na ako at namulat na sa realidad ng mundo, ay doon ko pa lamang nalamang totoo pala talaga ang mga ganong klaseng kababalagan. At isa nga sa mga natuklasan ko ang ibabahaging kwento ko dito sa inyong channel. Naganap ang pangyayaring ito taong 1980. Nang mga panahong ito kalakbay, ay umuwi sa probinsya namin ang tiyuhin ko na tawagin na lang po natin sa pangalang Darwin. Bali nangyari pala ito sa lalawigan ng Samar. Doon kasi ako ipinanganak at lumaki hanggang sa nagdalaga na. Sa sityong kinalakihan ko ay halos magkakakilala na ang lahat at halos puro magkakamag-anak ang mga naninirahan doon. Itong tiyuhin kong si Tito Darwin ay may asawa na itago na lang po natin sa pangalang Tita Ani. Tubong Manila ang tiyahin ko. Kaya lamang sila umuwi sa probinsya. Yun ay dahil sa nawalan sila pareho ng trabaho ni Tita Ani. Isang gwardiya sa malaking gusali si Tito Darwin at isang waitress sa restaurant naman ang tiyahin ko. Pagka-uwi nila sa probinsya ay agaran sila nagpatayo ng bahay sa lupang minana ng tiyuhin ko mula sa mga magulang nito. Bali kapatid po ng aking ama si Tito Darwin. Panganay sa magkapatid ang aking ama at sumunod naman sa kanya ang tiyuhin ko. Sa totoo lang, mabait ang pakikitungo ng tiyuhin ko sa aming mga pamangkin niya. Wala kasi siyang anak at dahil sa ako lang ang nag-iisang lalaking anak ni Papa, kung kaya't palagi akong isinasama ni Tito Darwin sa tuwing may lakad siya. Dahil nga sa mabait ang pakikitungo niya sa amin, hindi kalaunan ay naging malapit na ang loob ko sa kanya. Subalit kalakbay, ang hindi ko alam sa likod ng malaanghel na itsura at ipinapakitang pag-uugali ng tiyuhin ko, ay may itinatago pala itong kademonyo ang sekreto. Nga pala, ipapaliwanag ko muna ang sityong tinitirhan namin noon. May kalayuan mula sa bungad ng sityo ang bahay namin. Sa tansya ko ay mga nasa 10 minuto ang lakaran o higit pa. Ang tanging masasakyan lang namin papunta sa bayan ay habal-habal na motor. Masasabi kong medyo liblib pa ang sityo namin mga kalakbay. Kakaunti pa lang ang mga magkakapitbahay. Isang araw noon, habang naguhugas ako ng plato ay dumating si Tito Darwin. May dala siyang saging at iba pang prutas na binili niya sa bayan, kasama ang asawa niyang si Tita Ani. Nakangiting nilapitan niya ang mga magulang ko
at muli niya naman akong pinagpaalam sa aking ama. May pupuntahan lang raw siyang matalik na kaibigan at isasama niya ako. Tinanong siya ng aking ama kung sinong kaibigan ang pupuntahan niya. Sa pagkakatanda kasi ni tatay, ay walang naging matalik na kaibigan ng kapatid niya. Pagkat noong bata pa sila, ay mahilig lamang itong mag-isa palagi. Anya pa mas gugustuhin pang araw nito noon na mag-isang maglakad pa uwi galing sa eskwelahan kaysa ang makisabay at makipagkwentuhan sa mga kaklase habang naglalakad pa uwi. Kaya't nagtataka talaga ang aking ama kung sino ang kaibigan na sinasabi ni Tito Darwin. Dahil ni minsan ay wala siyang natatandaan may naging matalik itong kaibigan. Tipid namang ngumiti ang tiyuhin ko, tapos ay nagsabing kahit papano naman umano ay nagkaroon naman raw siya ng matalik na kaibigan noon. Hindi lang siguro napapansin ni Papa dahil abala ang aking ama sa ibang gawain noon. Isa pa ay hindi sila magkaklase, kaya wala itong alam kung may matalik man siyang kaibigan o wala. Marahan namang tumangutango ang aking ama, ngunit nababanag ko sa mga mata niya na para bang hindi siya kumbinsido sa sinasabi ng tiyuhin ko. Hindi katagalan ay pumayag rin naman siyang samahan ko si Tito Darwin. Basta't mag-iingat lang raw kami sa pupuntahan. Nang malaman kong pinayagan ako ni tatay, ay labis-labis ang tuwang nararamdaman ko. Hindi ko na napigilang mapangiti dahil sa saya. Sa kadahilan ng magkakapera na naman ako. Binibigyan kasi ako ni Tito Darwin ng pera sa tuwing may pupuntahan kami. Pero ang kabilin-bilinan niya lang sa akin ay huwag ko raw sasabihin kahit kanino kung saan kami nagpunta. Kapag may nagtanong man o kung magtanong man ang aking ama, sabihin ko lang raw na sa bayang kami pumunta para wala nang maraming tanong-tanong pa. Lahat ng bilin sa akin ng tiyuhin ko ay sinusunod ko palagi. Ni hindi man lang sumagi sa isipan ko ng mga panahong iyon kung bakit nga pala kailangang ilihim ng tiyuhin ko kung saan kami nagpupunta sa tuwing umaalis kami. Siguro yun ay dahil sa binatilyo pa ako at wala pang kamuwang-muwang sa mga ginagawa ng matatanda. Matapos nga akong maipagpaalam ay dumaan na kami sa bahay nila. Pagkarating namin ay nadatnan namin sa gilid ng bahay si Tita Ani. Nagwawalis ito ng bakuran. Agad naman nagpaalam ang tiyuhin ko sa asawa niya. Tapos ay sandali siyang pumasok sa loob ng kanilang kwarto at pagkalabas ay may bitbit na siyang plastic. Hindi naman na ako nagtanong pa kung ano ang dala ng tiyuhin ko. Napansin ko kasing parang aligaga siya at nagmamadali ng maglakad. Gang, alis na muna kami ni Daryl. Pupunta lang kami sandali sa kaibigan ko, may ibibigay lang ako. Muling pagpapaalam ng tiyuhin ko sa asawa niya bago kami tuluyang naglakad palabas ng bakuran. Nakangiting tumingin lamang sa tiyuhin ko ang kanyang asawa at tumango. Nang tignan ko si Tita Ani, ay napansin kong parang wala siya sa sarili. Blanko ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tito, may problema po ba si tita? Tanong ko sa tiyuhin ko. Tumingin naman siya sa akin at sandaling natigilan. Sabay nagwikang wala naman umanong problema ang tiyahin ko. Bakit ko raw naitanong sa kanya? Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi ko sa kanyang wala lang. Naitanong ko lang. Ngumiti naman ang tiyuhin ko at ginulo ang buhok ko. Tapos ay nagsabing huwag na raw akong maraming tanong pa at bilisan na umano namin ang paglalakad. Dahil hinihintay na kami ng motor na masasakyan namin papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Nagmadali na nga kaming naglakad papunta sa bungad ng baryo. Tapos ay sumakay na kami ng habal-habal na motor. Sa pagdaan ng ilang sandali, ang buong akala ko ay malapit-lapit lamang ang pupuntahan namin. Ngunit inabot na kami ng halos 2 oras papunta sa baryo ng matalik na kaibigan ng tiyuhin ko. Napansin kong sobrang liblib na ang lugar na tinatahak ng habal-habal na motor at halos bibihira na lamang ang mga kabahayang nadadaanan. Sa isip-isip ko, saan naman kaya kami pupunta at bakit parang pakyat na yata ng bundok ang daanang dinadaanan ng sinasakyan naming habal-habal. Kung hindi nyo kasi na itatanong, medyo sumasakit na ang puwit ko sa mahabang biyahe. Paano ba naman kasi kalakbay? Bukod sa rough road na ang daan, ay may mga malalalim pang madadaan ng lupa
at medyo maputik na akalain mong dinaanan ng malaking baha ang kalsadang tinatahak ng motor. Kaya naman talagang tagtag kami sa biyahe ng tiyuhin ko. Hindi lang ako makapagreklamo, gawa ng nahihiya ko at baka mamaya ay sabihan pa ako nag-iinarte. Noon ngang makarating na kami sa nag-iisang bahay sa kaduluduluhan ng baryo. Napahinga ako ng malalim at napawikang, "Ay, salamat naman at nakarating na rin kami sa wakas." Pagkababa namin ng habal-habal, ay nagbili ng tiyuhin ko sa driver na hintayin kami. Dahil ito ang sasakyan namin uli pabalik. Dodoblehin niya umano ang bayad dito. Ngumiti namang tumango ang driver at matamang naghintay nga ito. Pagkalapit namin sa bakuran ay may tinawag na pangalan ng tiyuhin ko. Nagtaka naman ako nang lumabas ang matandang lalaki at nakangiting binati ang tiyuhin ko, tapos ay magiliw na pinatuloy kami nito. Noong papasok na sana ako sa loob ng bahay, ay pinigilan ako ng tiyuhin ko at sinabihang maupo na lang raw muna ako sa balkonahe. Doon ko na lang daw siya hintayin dahil may importante silang pag-uusapan ng matanda. Tumango ako at sumunod sa sinabi niya. Noong nakaupo na ako ay natatanaw ko ang kinauupuan ng tiyuhin ko at kaharap nito ang matanda. Naririnig ko rin ang pinag-uusapan nila tungkol sa gayuma. Biglang nilukuban ako ng kuryosidad sa katawan. Kung kaya naman ay panay ang pagsipat ko sa kanilang dalawa na seryosong nag-uusap. Narinig at nakita kong itinuro ng matandang nagngangalang Mang Ben ang lahat ng proseso at kung paano paganahin ng gayuma. Gayuma? Bakit tinuturuan ng matanda ang tiyuhin ko tungkol sa panggagayuma? Sino ang gagayumahin ni Tito Darwin? Mga katanungang namutawi sa aking isipan. Pero ni katiting na kasagutan ay wala akong nahagilap. Papaano ba naman kasi kaya ako naitanong ang mga bagay na yon? Sa kadahilan ng may asawa na ang tiyuhin ko at sa pagkakaalam ko ay mahal na mahal nila ang isa't isa. Sa ilang buwan ng pamamalagi nila sa sityo namin, ay ni minsan ay hindi ko pa sila nakita nag-away. Kaya kanino gagamitin ni Tiyo ang gayumang itinuturo sa kanya ni Mang Ben? Dahil sa kuryosidad, ay palihim na inilibot ko ang paningin sa loob ng bahay ng matanda. Mula kasi sa kinauupuan ko, ay nakikita ko ang loob ng bahay ni Mang Ben. Nang mailibot ko na nga ang paningin ko ay doon ko lang napagtanto na kakaiba ang presensyang bumabalot sa loob ng pamamahay ng matanda. Yun bang tipong unang tingin mo pa lang sa bahay ay mararamdaman mo may hindi magandang elementong naninirahan. Nakita ko ring pinagpapawisan na ang tiyuhin ko at maya-maya'y panay ang pagpunas nito ng pawis sa noo. Napapaisip ako kung anong klaseng tao ang matandang karap ni Tito Darwin. Pero nagulat naman ako nang biglang bumaling sa akin ng matanda at ginawaran ako ng matalim na titig. Napakasama ng pagkakatitig niya na halos hilingin ko na lang sa taas na lamunin na lamang ako ng lupa upang sa ganun ay hindi ko maramdaman ang kabatihang nararamdaman. Napabuga ako ng hininga. Noong ibalik na ng matanda ang paningin nito sa tiyuhin ko, ay muli na itong kinausap. Ilang minuto pa ang nagdaan, ay nakita kong inilapag ng tiyuhin ko ang bitbit niyang gamit sa lamisita. Noong buklatin ng matanda ang gamit na inilagay ng tiyuhin ko, ay nakita kong pang-itaas na damit iyon ni Tita Ani at may isa pang damit na kulay itim. Pero ni minsan, ay hindi ko nakitang isinuot iyon ng tiyuhin ko o ng tiyahin ko. Hindi ko alam kung kaninong kasuotan iyon mga kalakbay. Binuklat iyon ng matanda at pinaapakan sa rebultong itim na kinuha nito mula sa altar. Nang titigan ko ang rebulto, ay para iyong Berheng Maria kalakbay, pero kakaiba ang wangis noon. Grabe ang pagtayuan ng mga balahibo ko sa batok at sa hindi malamang dahilan, ay parang may kung anong nilalang ang pumipigil sa akin na iiwas ang paningin sa ginagawa ni Mang Ben. Ramdam na ramdam ko nang humapdi ang mga mata ko at halos maluha na ako. Pero kahit anong pag-iwas ko, ay hindi pa rin talaga malisalis ang paningin ko sa ginagawa ng matanda. Maya-maya pa ay napasinghap na lamang ako ng malalim. Nang maramdaman ko ang kamay na tumapik sa balikat ko, saka ko pa lamang naibaling ang paningin ko. Siguro kung hindi ako tinapik sa balikat,
ay hindi ko pa maaalis ang paningin ko at paniguradong ilang segundo na lang ay maluluha na ako. Huwag mong panoorin ang ginagawa nila. Baka tumigal po pa sa'yo at hindi mapunta doon sa taong ginagawa nila ng hindi maganda. Halos pabulong na sinabi sa akin ng driver. Siya ang nagmamay-ari ng kamay na tumapik sa balikat ko. Nagtaka naman ako sa sinabi ng driver. Kaya hindi ko napigilang mapakunotno at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot siya at nagsabing mas mainam na raw na inosente ako at walang alam sa mga nangyayari upang sa ganun ay malayo ako sa kapahamakan. Masyado ka pang bata para sa mga bagay-bagay na yan. Panatiliin mo na lamang ang pagiging inosente mo upang sa ganun ay hindi ka madamay sa problemang kinaharap ng kasama mo. Saad niyang muli. Pero kahit pagbali-balik na rin man ay hindi ko talaga makuha ang ibig ipahiwatig ng driver. Marahil ay nabasa niya ang nasa isipan ko. Kung kaya naman ay ngumiti siya. Tapos ay ginulo ang buhok ko at sinabing doon na lang raw namin hintayin ang kasama ko sa tabi ng kalsada. Dahil paniguradong maya-maya pa matatapos ang ginagawa ng mga iyon at mabuburyo lamang ako sa kakaupo. Saglit ko namang sinipat muli ang tiyuhin ko na abala pa rin sa pakikipag-usap sa matandang si Mang Ben. Tinawag na ako ng driver nang maglakad na ito palabas ng bakuran. Sumunod na ako rito at hinintay na lang namin ang tiyuhin ko sa tabi ng kalsada kung saan nakaparada ang motor. Habang hinihintay namin ay nagtanong ako sa driver kung alam niya ba ang ginagawa noong matanda at ang tiyuhin ko. Hindi naman sumagot ang driver. Salip ay iniba niya ang usapan. Makaraan naman ng ilang minuto ay natanaw kung lumabas na ng bahay ang tiyuhin ko. Tara na, umalis na tayo. Seryosong tugon ng tiyuhin ko. Sumakay na kami ng habal-habal at bumiyahe na pabalik ng sityo. Noong makarating na kami sa sityo ay binilinan ako ng tiyuhin ko na huwag sabihin sa mga magulang ko kung saan kami nagpunta. Tinanong ko siya kung bakit hindi ko pwedeng sabihin kung saan kami nagpunta. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko, anya pa sa seryosong boses. Saglit na nagulat ako't napatingin sa tiyuhin ko. Dahil napansin kong simula kanina pag-alis namin sa baryong pinuntahan ay parang nag-iba na ang ikinikilos ng tiyuhin ko. Naging tahimik ito at seryoso kong magsalita at para bang galit. Sumang-ayon na lamang ako at hindi na muling nagtanong pa. Hinatid niya ako sa bahay namin pero hindi na siya tumuloy dahil nagmamadali na raw siyang makauwi. Hindi naman nagtanong ang mga magulang ko nang madatnang ko sila sa bulwagan. Sinabihan lang nila ako magpahinga na muna. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nabalitaan ko na lamang na nagkakagulo sa bahay ng tiyuhin ko. Ang sabi ni mama sa akin ay may lalaki umanong pumunta sa bahay ng tiyuhin ko at galit na galit iyon at nagwawala at sinabing asawa niya raw si Tita Ani at inagaw lamang ni Tito Darwin. Galit na galit naman si Tiyo at ginawaran ng isang napakalakas na sapakan lalaki. Sabay kinalatgad palis. Nagulat pa nga raw ang mga magulang ko nang marinig nilang sinabi ng lalaki na sinira umano ni Tito ang kanilang pagiging isang matalik na magkaibigan dahil sa inagaw ng tiyuhin ko ang asawa niya. Noong tanungin naman ni Papa ang lalaki bago nangyari ang sapakang nagaganap sa pagitan ng tiyuhin ko at ng lalaki kung saan ito nakatira ay may binanggit itong lugar. Kakausapin pa sana ng ama ko ang lalaki at yun nga'y galit na nilapitan ng tiyuhin ko ang lalaki at pinagsasasapakan. Bago nga umalis ang lalaki ay nagbanta pa ito at nagsabing hindi niya titigilan ng tiyuhin ko hanggat hindi niya nababawi ang asawa niya. Nang tignan naman raw ni mama si Tita Ani parang lutang itong walang alam sa nangyayari. Ayaw namang palabasin ni Tito ang asawa niya at pasigaw na sinabihang pumasok sa loob ng kwarto at huwag lumabas hanggat hindi niya sinasabi. Kagad naman raw sumunod ang asawa ng tiyuhin ko at hindi na umimik. Hindi ko alam kung ano ang pinaggagawa ni Darwin sa buhay niya. Sinabi ko na nga bang may mali talaga sa mga nangyayari. Sambit ng aking ama at naihambalos ang palad sa muka. Nagtanong naman ang aking ina kung sino ang lalaking sumugod sa bahay ni Tito Darwin at bakit sinasabi nitong asawa nito ang tiyahin ko.
At ang isa pang ipinagtataka niya ay bakit parang blankong-blanko ang ekspresyon ng mukha ni Tita Ani at parang paslit itong walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Nagbiro naman ang kapatid ko at nagsabi na ganun raw talaga kapag maganda. Pinag-aagawan ng mga kalalakihan. Biruin mo ba namang mula Maynila ay hinanap talaga noong lalaki ang tiyahin ko? Hindi ito ang oras ng pagbibiro, Dinah. Seryosohin mo ang mga nangyayari. Dahil pakiramdam ko ay meron talagang hindi magandang ginagawa ang Tito Darwin mo. Seryosong wika ng aking ama. Tumahimik naman ang kapatid ko. Tapos ay pumunta lamang ito sa kusina at naglinis na lamang. Tinanong naman ako ng aking ama kung saan kami nagpunta ng tiyuhin ko. At bakit sa tuwing umuwi na kami galing sa pinupuntahan ay may nalalangap siyang kandilang kamamatay lamang. Nakaramdam ako ng takot nang marinig kong dumadagundong sa loob ng bahay ang boses ng aking ama. Namumula na ang mukha nito at nakikita kong nagpipigil lamang sa galit. Kaya naman wala na akong nagawa pa kundi ang sabihin sa kanya ang lahat. Sinabi ko ang bawat detalyeng ginagawa ng tiyuhin ko. Napalatak naman si Papa at naisuntok ang kamao sa pader. Dahil ang matandang pinupuntahan pala namin ay kilala niyang isang batikang mambabarang. Anya pa paano na lamang kung may hinihinging kapalit na buhay ng tao ang mambabarang na yon. Ano na lang ang gagawin ng tiyuhin ko? Sinabi naman ng aking ina na huwag munang manghusga dahil baka naman salungat sa iniisip ng aking ama ang ginagawa ni Tito Darwin. Sige, ganito ang gawin mo, Daryl. Samahan mo ang tiyuhin mo kapag inaya ka niya uli. Tapos huwag na huwag mong hihiwalayan ang tingin ng tiyuhin mo. Utos sa akin ng aking ama. Anya papalim niya umanong aalamin kung ano ang ginagawa ng kapatid niya. Dahil mukhang may gagawin na naman itong hindi maganda. Saglit na napakunot ang noo ko at nagtanong nang, mukhang may gagawin na naman. Bakit po pa? May ginawa na bang hindi maganda sa tiyo noon? Bumuntong hininga lamang ang aking ama at hindi umimik. Sinabihan naman ako ng aking inang puntahan na ang kapatid ko at tulungan sa mga ginagawa sa kusina. Sinunod ko siya at agad na nagtungo sa kusina. Araw ng Biyernes noon, muli na naman akong isinama ng tiyuhin ko. May pupuntahan lang raw kami saglit sa Karatig Baryo. Tulad naman ng napag-usapan namin ng aking ama, ay hindi ko nga inialis ang tingin ko kay Tito Darwin. Noong nasa bahay na nga kami ng matandang si Mang Ben, ay palihim ko silang pinagbasta ng matanda. Maya-maya pa ay lumabas sila ng bahay at nagtungo sa likuran ng bahay. Sinundan ko sila pero hindi ako masyadong lumapit. Habang pinagmamasdan ko sila, ay nakita kong nagukay ng lupa si Tito Darwin. Samantalang ang matandang may mga suot ng iba't ibang medalyon sa leeg ay nakaluhod at parang nagre-ritual. May hawak itong litrato. Nakita kong ibang lalaki ang nasa litrato. Hindi ko ito kilala at ni minsan ay hindi ko pa ito nakita. Pagkasindi ng kandilang itim ay nagsimula ng bumulong-bulong na parang bubuyog si Mang Ben at maya't may hinihipa ng litrato ng lalaki. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot sa katawan at para bang may kung anong presensya ang bumabalot sa buo kong katawan dahil talagang nangapal ang buong katawan ko. Pagkatapos noon ay pinatakan nito ng kandilang itim bago nilagay sa malit na kahoy at ibinoon sa lupa. Noong pagmasdan ko ang tiyuhin ko habang tinitignan ang ginagawa ng mambabarang, ay nanlilisik ang kanyang mga mata. Yun bang tipong gustong-gusto niyang manakit o pumatay ng tao? Maghintay tayo ng 1 linggo. Bumalik ka rito sa akin pagkatapos ng 1 linggo at babalitaan kita kung ano ang nangyari sa taong pinabarang mo. Nakangising wika ng matanda. Lumakas ang kabog ng dibdib ko habang tinitignan ng dalawa. Bumaling naman ang matandang mambabarang sa akin at ngumisi ng nakakatakot. Sabay wika ng, kung ayaw mong madamay dito iyo, mas mainam pang ilihim mo na lamang ang natuklasan mo. Pagkatapos sabihin iyon ng matanda ay hindi pa rin ako makapagsalita hanggang sa makauwi na kami. Noong tanungin ako ng aking ama kung saan kami nagpunta at ano ang ginawa namin, nag-aalangan naman akong sabihin sa aking ama ang tungkol sa mga nakita kong ginawa ng matanda. Ngunit kahit na natatakot ako,
ay mas nanaig sa akin ang sabihin sa aking ama ang buong katotohanan. Kaya naman sinabi ko sa kanya kung ano talaga ang mga nakita ko. Kaya sa galit ng aking ama ay akmang susugurin niya na sana ang tiyuhin ko, pero mabilis siyang pinigilan ni nanay. Sinabihan siya nitong magunos dili at huwag magpadalos-dalos na sumugod sa bahay ng kapatid niya. Dapat ay alamin niya muna ang lahat bago kausapin ang kapatid niya. Dahil sa estado ng tiyuhin ko ay mukhang hindi ito makakausap ng maayos. Kahit nga ang asawa nito ay parang tutang ayaw palabasin ng bahay, ni ang ipakausap sa aking ina ay hindi pinapayagan ni tito. Simula nang may mangyaring may pumuntang lalaki sa bahay ng tiyuhin ko, ay parang mas naging obsessed pa ito sa asawa. Huminga ng malalim ang aking ama at pilit na ikinalma ang sarili. Noong makita kong medyo kumalma na siya, ay naibsan na rin ang takot na nararamdaman ko. Tapos ay pumasok na ako sa aking silid tulugan. Simula noon kalakbay ay hindi na ako sumama pa sa aking tiyuhin sa tuwing inaaya niya ako. Natatakot kasi akong baka mamaya ay ako ang pagbalingan ng mambabarang na sinasabi ni tatay at yarian pa ako. Subalit nagulantang na lamang ako nang mabalitaan ko na nagkasakit raw ang tiyuhin ko at iniwan ito ng asawa. Kaya naman naisipan kong bisitahin ang aking tiyuhin. Sa bungad pa lamang ng pintuan ay nakalanghap ako ng amoy na nabubulok na laman. Idagdag pang may naririnig akong mahihinang pag-atungal at para bang taong naghihingalo habang impit na umiiyak iyon. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay mas lalong sumabog sa akin ang napakalansang amoy. Tapos ay sobrang baho noon na halos bumaliktad na nga ang sikmura ko. Ay na kasi ang sinasabi ko sa iyo, napakatigas ng ulo mo. Ang buong akala ko'y tuluyang ka na nagbago, Darwin. Kaya hinayaan kita sa mga nais mong gawin. Pero hindi pa pala. At mas malala ay grabe ang ginawa mo ngayon. Narinig ko ang boses ng aking ama na galit at sinesermo na ng tiyuhin ko. Impit na iyak lamang ang naging tugon ng tiyuhin ko. Noon ngang makapasok na ako sa loob ng silid kung saan ko naririnig ang boses ng aking ama, ay halos manghilakbot ako sa nakitang kaawa-awang itsura ng tiyuhin ko. Grabe ang galis nito sa buong katawan na animoy mga sakit na ketong nakapuputok lamang. May mga nakikita rin akong maliliit na butas sa mga galis at aakalain mong pinasukan iyon ng bulating lupa. Maging ang kanyang mukha hindi rin pinalagpas. Halos mapuno na yun ng galis at sa kanya pala nanggagaling ang napakalansa at napakabahong amoy na sumalubong sa bungad pa lamang ng pintuan. Nandyan ka pala, anak. Mabuti naman at naisipan mong pumunta dito. Bantayan mo nga muna itong tiyo Darwin mo at pupuntahan ko lang ang albularyong si Mantinong. Wika ng aking ama. Ako naman ay nagdadalawang isip kung lalapitan ko ba ang tiyuhin ko o hindi. Natatakot kasi ako sa kanya at nandidiri sa kanyang kaanyuan. Ang ginawa ko na lamang ay umupo sa upuang nakalagay malapit sa pintuan. Makaraan naman ng mahigit 30 minutos ay dumating na ang aking ama at kasama nito ang albularyong si Mang Tinong. Unang tingin pa lang ni Mang Tinong sa tiyuhin ko ay umayaw na kagad ito dahil hindi niya daw kayang gamutin ang tiyuhin ko. Todong pakiusap ang ginawa ng aking ama, gamutin lamang ni Mang Tinong ang kanyang kapatid. Pasensya ka na, Doy, pero hindi ko talaga magagawang gamutin ang kapatid mo at mukhang alam mo naman yata ang dahilan kung bakit, hindi ba? Seryosong tugon ng albularyo. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa kapatid ko. Pakiusap po, Mang Tinong. Subukan niyo pong gamutin ang kapatid ko. Nagmamakaawa po ako. Halos lumuhod ang aking ama. Gamutin lamang ng albularyo ang tiyuhin ko. Diretsahan naman siyang sinabihan ng albularyo na malaki ang kasalanan ng tiyuhin ko. At isa pa ay patay na ang mambabarang na nilapitan ng aking tiyuhin. Maging ang taong bumarang sa kanya ay patay na rin. Kaya kahit nagamutin niya man ang tiyuhin ko, ay wala ring saysay sapagkat wala nang magagawa pa. Magsasayang lamang siya ng pagod at oras dito. Ang tanging magagawa na lang natin ay tulungang matanggal ang pising nakabigkis sa dalawang tao na lumapit sa kanya-kanyang mambabarang. Suwestyon pa ng albularyo.
Kapag po ba naputol ang sinasabi niyong nakabigtis na 2 taong binarang, gagaling pa po ba ang kapatid ko? Medyo nabuhayan ang loob na tanong ng aking ama. Tignan natin, pero hindi ko maipapangakong mailigtas ang kapatid mo. Base kasi sa kalagayan niya ngayon, nasa bingit na siya ng kamatayan. Pasensya ka na, Doy ha, pero nagsasabi lang ako ng totoo. Ayoko kasing paasahin ng isang tao, tapos sa huli-huli ay wala rin. Halos pagsakloban ng langit at lupa ang aking ama. Lumabas siya ng bahay at sa bakuran niya ibinuhos ang lahat ng galit at samang nararamdaman. Anya pa kung nakinig lamang sa kanya ang kapatid niya noon, di sana'y ligtas pa ito ngayon at masayang namumuhay. Napakatigas kasi ng ulo. Ilang beses niya na itong sinabihang iwasan na ang mambabarang na si Mang Ben at bitiwan na ang babaeng naging dahilan kung bakit inaral uli nito ang pagiging isang mambabarang. Kaya nga ito pinaluwas ng Maynila noon para maalis sa isipan ang nakahiligan sa pag-aaral ng barang. Pero mukhang mas lalo yata siyang nagkamali dahil nakilala nito si Tita Ani na sa mga panahong iyon pala ay may asawa na ang babae at ang kamalas-malasan pa ay matalik nitong kaibigan na naninirahan sa Leyte ang asawa noong babae. Para naman makuha ng tiyuhin ko ang babae at mapasunod sa mga gustong gawain ay ginamitan nito ng gayuma at iniuwi sa probinsya. Hindi man natin siya mailigtas, pero may isa pang tao ang may pag-asa pang mailigtas na sa mga sandaling ito ay gaya ng kapatid mo. Nagdurusa at naghihintay na lamang kung sino ang unang susunduin ni kamatayan sa kanilang dalawa ng kapatid mo. Wika ng albularyo nang lumabas ito ng bahay at nilapitan ng aking ama. Sandaling nagpunas ng mga mata ang aking ama at nagtanong kung sino ang tinutukoy ng albularyo. Tahasan namang sinabi ng albularyo ang tinutukoy niya ay ang lalaking inagawa ni Tito ng asawa, ang lalaking pinabarang niya. Sandali namang natigilan ng aking ama at para bang nag-iisip ito kung dapat niya bang tulungan ang lalaking karibal ng kanyang kapatid. Tutulungan niya iyong maalis ang barang sa katawan noon, samantalang ang kapatid niya naghihingalo ay hihintayin niya na lamang ang kamatayan nito. Kailangan mo na magdesisyon sa lalong madaling panahon, Doy, dahil wala ng oras pa, pukaw ng albularyo sa aking ama. Tumingin sa gawi ko ang aking ama at sinabi na sumama ako sa kanila at ituro ko kung saan inilibing ang litrato ng sinasabi ko. Hindi nga kami nagsayang pa ng oras, kalakbay. Ora mismo ay bumiyahe na kami papunta sa liblib na baryo. Sa paglipas ng mga sandali at nakarating na kami sa bahay ng mambabarang na si Mang Ben, ay nakatiwangwag na lamang iyon at wala ng katao-tao. Tanging mga rebultong itim na lamang at mga tunaw na kandila sa sahig ang naroroon. Nagmamadaling itinuro ko na sa albularyo sa likuran ng bahay ang letratong nakabaon sa lupa. Bago iyong kinuha ng albularyo, ay pinalayo niya muna kami dahil naramdaman niyang may malakas na enerhiya ang nakabalot sa pinaglibingan ng litrato ng biktima. Lumayo naman kami ng aking ama. Ilang saglit pa ay natanaw ko ng inuumpisahan na ng albularyo ang pag-usal ng mga katagang buhay habang sunod-sunod na hinuhukay ang pinaglibingan. Sa bawat pagtama ng itak niyang ipinanguhukay ay iyon rin ang pagbitaw niya ng mga binibigkas na katagang orasyon. Hanggang sa tuluyan niya ng mahukay at makuha ang kahon. Nang makuha niya iyon ay nagsindi siya ng puting kandila. Kasunod noon ay binuksan niya at kinuha ang litrato. Inikot niya ng 3 beses sa nakasinding kandila at sinunog. Wala siyang tinira maski kaperanggot na kagamitan dahil sinunog niya rin ang damit na nakita ko noong pinaapakan ni Tito Darwin sa itim na rebulto. Halos umabot rin ang kalahating oras ang ginawa ng albularyo na pagkalas sa mga gamit na binigay ng tiyuhin ko sa mambabarang noon. Matapos iyon ay bumalik na kami sa bahay ng tiyuhin ko. Pagkarating nga namin ay isang malakas na pagbalaw ang narinig namin sa loob ng bahay. Halos liparin na ng aking amang daan. Makapasok lamang siya kagad ng bahay. Pagkapasok nga niya ay nadatnan niyang wala ng buhay ang tiyuhin ko. Grabe ang hinagpis na naramdaman namin noon, lalong-lalo na ang aking ama. Hindi niya lubos sa kalain nang dahil lamang sa babaeng minahal nito ay doon magtatapos ang buhay niya. Hindi niya rin masisi ang albularyo
Dahil alam niya namang nagsasabi lamang ito ng totoo. Isa pa ay kasalanan rin ng kanyang kapatid. Simula kasi noong malaman niya ang pinaggagawa nitong kademonyuhan, ay hindi siya nagkulang na pagsabihan nito. Ngunit hindi ito nakinig sa kanya at binaliwala lamang ang kanyang mga payo. Na halos umabot pa sa puntong kamuntikan na silang magkasuntukan magkapatid. May tuwid niya lamang ito sa mga maling nagawa. Humingi naman ng pasensya ang albularyo sa aking ama. Umiling naman ang aking ama at nagsabi na wala umano itong dapat ihingi ng tawad dahil kasalanan naman talaga ng kapatid niya ang nangyari. Ang tanging hiling niya na lamang, kahit papano kung saan man naroon ang kapatid niya, sana ay maging payapa ito sa patutunguhan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.